Naku, mamaya na ho natin babaran yung interview na yan. Itong si Manong Chavit Singson dyan sa Billionaire News Channel. Ituloy ho muna natin yung talakayan kahapon dyan sa Saganang Mamayan. Itong si Senator Rodante Marcoleta, Sir Jen at itong si Sir Nelson. Pero bago ang lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung joint button, nandyan lang ho sa baba. Naku, malaking balita ho ito mga kababayan. No? Galing ho sa politiko ito. Ha? Atrasan na. Naku po, yan na nga ho ba sinasabi natin. Hindi ho tayo magtataka sa totoo lang ha. Kung sakaling mag-aatrasan, yung mga congressman na nag-co-author sa impeachment itong si VP Sara, hindi ho tayo magtataka dyan. No? Kasi malamang sa malamang, sinisingil ho sila ng kanilang mga constituent. No? Kung yung pressure lamang pagdating sa politika, kaya ho nila yun pagdating sa election. Kaya ho nila yun. Kaya nilang pagtagumpayan yan. At nakita na ho natin yung pattern na yan noong 2022, 2025 senatorial election. Na kung saan, kahit na yung iba talagang lantaran yung pagbanat kay VP Sara, nagawan pa rin ng paraan ng COMELEC sa katauhan itong si George Garcia. Napakatinding halimbawa ho dyan, itong si Benny Abante. Diba? Talo na, napanalo pa. Talo na, napaupo pa. Hindi na panalo Hindi, talo pa rin siya kahit anong mangyari. Talo na, napaupo pa. Diba? Sa tingin ho natin, nagsalita na yung kanilang mga constituent. Siningil yung kanilang mga representante dyan sa House of Representatives na wag suportahan. O kung isa sila sa mga nagko-author, kailangan na nilang i-atras yan. Diba? Ito ang balita ng politiko. Di umano, atrasan na. Lawmakers reportedly pulling out as co-authors of Sara Duterte's impeachment bid. Palakpakan. Yan ang nga ba sinasabi natin. Sa ayaw sa gusto nitong mga congressman na to, pag dumating yung punto na kailangan nilang bawiin, yung, wala na rin naman kasi. Di ba? Ang tanging dahilan kung bakit i-impeachment tayo, ito kasi ano dyan, hindi, ito ang pinakaunang rason. Bago pa na naglabasa niya ang flood control, na yan, flood control scandal. Okay? Wala pang flood control scandal. Ang tanging kadahilanan kung bakit tayo nag-impeachment dahil hindi kayang talunin ni Martin Romualdez itong si VP Sara sa 2028. Tama, mali? Ngayong si Martin Romualdez, imbis na tumakbo siya ng pagka-presidente sa 2028, baka rea siyang hihimasin niya pag umabot ang mga panahon na yon. Ngayon, yung presidential bid nitong si Martin Romualdez, isang tabi na ho natin yon. Kalimutan na natin yon. Ika nga, na yon, kumbaga, hindi na mangyayari. Imposible nang mangyari. Okay? Wala na sa usapan yon. Hindi na tayo dito nag-i-impeachment dahil dito kay Martin Romualdez. At lahat ng karamihan ng mga congressman, pinatulan niyang impeachment na yan sa pag-aakalang mapapanalo itong si Martin Romualdez sa 2028. Ngayon ho, sa tingin natin, ito na lang ang mga dahilan ng ibang mga congressman dyan kung bakit gusto nilang i-impeach itong si VP Sara. Dahil sa lahat ng magiging kandidato, hindi pa ho natin kilala o hindi pa ho natin alam kung sino makakalaban ni VP Sara. Ang ating sigurado dito, tanging si Vice President Sara Duterte lamang ho, ang kayang gibain o sagupain yung mga mastermind doon sa issue ng mga maanumalyang flood control project. Tuloy ho muna natin itong kay Senator Rodante Marcoleta bago ho tayo bumabad dito sa naging interview dito kay Manong Chavit Singson dyan sa The Spokes sa Billionaire News Channel. Mamaya na ho yan. Tapusin lang ho natin to kasi natenga to kahapon. Maraming naningil sa atin dyan sa comment section bakit daw hindi natin tinapos itong video na to ni Senator Rodante Marcoleta. Gabe! O pwede mong i-reconcile yung dalawa na yan. Nako, Tingnan mo, paglapitin mo. Oh. Ay RR yan Opo. Pag binasa mo ang epira, yung kanyang intention, yung pinaka-intent, iyan yung ibig sabihin. Ayun. Mabuti po, nasabi nyo kanya, birahin ko na po. Sige ka ako, pagka may nagdala sa iyo sa korte, sasamahan kita. Yan. Yun ang problema. Sasamahan kita, sabi ko. Kasi ang pagkakaalam ko dyan, may kaugnayan din yan Kung yan na nakapagbibigay lang sa iyo kako ng pag-atubili, na ibahin mo, i-expand mo, gawin mo 500, hindi 100. Ayun. Kaya O sige po kanya, total kayo nagsabi. O yan.
Kaya pala marami na di-discourage doon sa net metering. Yung iba po, ayaw daw talagang tanggapin ng Meralco. Saan Actually, ang Nako. tawag net metering. Pero Opo. pagka inanalyze mo, Opo. hindi net metering ang epekto net billing. Net Net billing, Kasi may yan, nakukuha yan, dun yan. sa ano mo ito Ayusin natin yan, Sen. Kasi malaking issue yan di ba? Gusto mo magpalagay na solar panel, ang mangyayari, parang dinidiscourage ka Di ba? Kahit na meron ka sumobra, kahit ano pang sumobra mo dyan, i-charge lang yun sa mga susunod na mga ano mo. Paano kung ang laki ng output mo, di ba? Bakit hindi na lang bilhin yan ng mga power distribution company kagaya ng Meralco? Sa bagay, mga kamag-anak pala nga nila pala yung mga generator. Kaya, ang mga mapoproduce mong kuryente, yun lamang ay ilalaban doon sa magiging bill mo sa susunod na buwan. Di ba? Ganun lang naman. Ito yung nakuha mo, ito yung ginano mo. Oho. Sabi ko, teka mo na, net metering, ba't mo sinasama to? Parang meron ding nadi-discourage. Kasi parang may nababawasan din Ayun. doon sa na-export niya. Oho. Sabi ko, ayusin mo to. Pagtulungan natin. Ako palaging ganun Hindi lang yun. Mas maigi siguro, Sen, na yung tipong pwede mong i-cash out. Di ba? Yung mapoproduce mong kuryente. Yung hindi lang basta-basta mababawas doon sa yung tao buwa ng konsumo. Di ba? Kasi hindi ko yun binabalik bilang pera Binabalik yun doon sa mga makukonsumo mo sa mga susunod na panahon. Mas mainam mo siguro. Kasi marami mai-encourage nun Anak ng toko, nasa bahay lang ako. Palagay ako ng napakaraming solar panel. Yung sobrang mapoproduce kong kuryente, pwede palang bilhin ng Meralco. Ano ang mangyayari nun? Anak ng toko, lilipad ho ang supply sigurado. Pag lumipad ang supply, ano mangyayari? Doon na ho bababa ang presyo. Hindi ko alam kung posible mangyari yun kasi di naman ho tayo eksperto pagdating sa larangan ng enerhiya. Ngayon kung pwedeng gawin yun, ang sigurado ho natin dito mga kababayan, magbebenta yung mga ordinaryong kabahayan, magbebenta ng kanilang mga kuryente sa mga power distribution company, kagaya ng Meralco o yung mga co-op sa mga barangay-barangay, di ba? Sila na bumili. Kasi yung net metering, wala akong kwenta yun. Kasi marami kong kakilala, di ba, sila sa Meralco, kasi sobra-sobra, lalo pag ganito pa mainit. Minute, Ayaw daw kunin ng Meralco sa Kasi dapat kung magkano ikikita nila, ibabawas doon sa billing mo. Dapat bababa na yun, minus kasi. Ibabawas mo. Kaya ang mga nakasolar daw po, malaking bagay na bumababa yung kanilang bill Yan. buwan-buwan. Pero yun nga po, sa pahirapan daw po para makapasok. Oo nga, pero sa ibabaw ng lahat. Opo. Kasi after 1 month, inanalyze namin. Anong ginawa? Tinanong namin ano ang report mo? Opo. NEDA. Ano yun? DepDep. Deb, opo. Alam mo, yung report niya pag binasa mo, ikinuwento niya lang kung ano yung ginawa na response ng bawat agency. Aha. Sabi ko, ito ba ang in-expect namin na report mo? Sabi ko, na magkwento ka lang kung ano yung ginawa. Pinag mo lang. Opo. Tapos sinabi mo na, okay, sinabi na, sinuspend na. Ito bang pag-suspend ng operations ng USM galing sa inyo? Hindi po. Kinuwento mo lang Kinuwento mo lang ang individual responses ng bawat ahensya ng gobyerno. Sang-ayon doon sa nakikita nilang pangangailangan ng iba't ibang sektor. Paano mo pinayagan na yung USM isususpend? Paano ka ako yung nagbebenta sa USM? Oo. Di ngayon, hindi sila makakapagbenta ngayon. Di, problematic na naman yung gumawa ng solar, gumawa ng kung ano-ano, sinuspend mo yung USM dahil nga may problema. So meron kang ginamot, pero merong uling nagkasakit. Meron naman nagka-problema. Parang tinapalan mo sa ulo yung may sakit, na maga naman yung likod, o kaya sumakit ang tenga. Yung mga ganito, Aray ko. Dapat kayo kasi ang national architect ng economy. Dapat kayo nakatingin. Halimbawa ka, yung Semirara. Ayan, coal. Opo. Bakit ka ako hindi nyo isang guni? Bakit hindi nyo ikonsulta? Yan. O kaya Bakit nga ba? i-suggest, Yan. i-recommenda. Opo. Na huwag na i-export yan.
Sa panahon ito na kailangan natin ng panggatong. Wala na nga, net importer nga tayo ng petrolyo. Meron tayong panggatong na napuproduce sa Samirara. May coal tayo eh. Ibinebenta natin. Pwede naman natin tayo na muna ang... Hindi nyo ba pwedeng sabihin na, moratorium, dito muna natin gamitin. Saan naman kayo nakakita? Wala na nga tayong pagkain. Okay? Ang pagkain na lang natin Dilis. Aray ko. ulitin mo. Ito na nga lang. Sarap yan ha. In-export mo pa. Baka akala ko yung sarap ng dilis na yan. No? Ano mo yan, yung ginisang kamatis, masarap yan dilis Kalahati, na yan. export mo pa. Huwag naman ganun. Sa Wala mga na kuleta nga. alam yan eh. Alam mo, maaaring nagkukulang na tayo sa paghahalimbawa, pero hindi na natin malam paano natin ipaghahalimbawa, maintindihan lang nila ang kalagayan ng bansa natin. Mukhang payag naman po sa Ginoong Konsulhisan doon sa proposal. Kasi ang katwiran naman ng DOE noon, sir, kasi po kaya natin na-export. Mababa po kasi yung calorific value. Alam mo nga ako, Oho. miski ka ako yung batang malit, hindi maniniwala sa iyo. Ganun po ba? Oho. Kung mababa ang calorific value ng coal natin, ba't na ibebenta natin sa inyo? Bakit binibili sa Ibig abroad? mong sabihin ka ako, Oo, yung nga po. bumibili, Oo. ha? Mas maunlad tayo kaysa sa kanila. Pag hinahanap nila, low calorific. Maunlad sila kaysa sa atin. Oo. Pero binibili nila. Oho. May kausap nga ako dito eh. Hindi siya nagbibiro. Sen, sabihin mo lang sa kanila na ibenta nila rito. Kaya kong bilhin lahat ang kanilang may puproduce. Ayun, ganun pala. Hindi siya nakikipo eh. Oho. Sabi ko, Deb, ba't hindi mo na-recommenda? Walang makasagot eh. Gusto na nga namin, umalis na ako doon sa meeting na yun. sa bawat tanungin ko, Wala kayong makuha. wala akong makuha ang katanggap-tanggap na sagot. Para sana malaman natin kung saan tayo papunta. Kaya pala gusto nila, sana sumakit ang tiyan para Ay, dagdag ko lang, Sen. Aray mo. Kasi sa ibang bansa, nabasa ko, lahat ng mga minerals na importante, lalo na yung ginagamit sa EV vehicles, Ayan, electric hindi vehicles, na ito. nila ibinebenta sa labas. Nako. Talagang sila, kasi nakita nila nagkakaubusan. Pati nga yung mga chips eh. Oo. Di ba? Yun po. Sa atin, napakarami natin eh. Yung mga minerals. Nickel, or kung ano-ano pa man. Dapat Eh tayo, ginto nga, bininta natin. Ayun lang. Ayun po. Ang bira talaga to. Nabalik tayo sa ginto. Segue na Alam mo naman. kung ikaw ay accountant, yung balance sheet mo ha, yung asset mo, pandagdag mo doon eh. Ay, Alam mo, maganda talaga yung balance sheet mo. Pambalanse mo yun eh. Ginto yun eh. Totoo naman. Alam mo, kung may benta ka lang doon, una, kung kinakailangan. Kung kailangan talaga. Pero hindi mo ibebenta lahat. Opo naman. Ang binenta mo halos 30 tonelada eh. Oo. Alam mo, Singapore, nakita ko yan, alam mo, Yung siguro gold reserves nila. 1.2 metric tons. Singapore na to ha. Oo. Hindi siya nagbebenta basta. Bumibili talaga siya. Ang Japan. Ganun din. Bili. no? Kasi kailangan talaga ng gold reserves. Ang problema nga nito, Sen, Pero tatanungin mo, saan napunta yung pinagbilan? Naku po. Saan naka-account yun? Naku at po. saka hindi malaman kung sino bumili, Sen eh. Palagay mo na may bumili. Aray ko. Alam nila kung sino bumili ng mga ginto. At yung bumili ng mga ginto, paldo sila ngayong mga panahon na to. Umantakin nyo, hindi naman pwede siya, hindi naman, anong tawag dito, DBM ba nun siya? Hindi, ano siya? Basta mataas ang pwesto ni Recto nun. Di ba, alam mo ang trajectory ng ginto pataas. Meron kayong mga eksperto, mga nag-aaral, mga biyasa pagdating sa market ng precious metal na yan. Alam nyo na pataas ang trajectory. Anak ng tao, binenta ho nilang ginto. Ang tanong, sino bumili? Yun ang dapat sagutin nitong administrasyon na to. Baka sila lang din naman ho kasi bumili. Nabili nila ng mura, kaya kahit na alam na palugi, talagang binenta pa rin nila. Ganyan ho sila kawalang ya dito sa administrasyon. Tinatanong ko na, nasaan yung Saan yung pinagbilhan? pinagbilhan? Kasi pabayaan mo na muna kung sinong bumili. Naibenta na eh. Naibenta na, correct. Kaya Ang tinatanong, kinukwenta ko. kaya tinatanong ni Jensen, kasi nakapagtataka na nung ibinenta, ang baba ng presyo. After 6 months, Biglang nag-triple. tumalo. Ang kwenta nila eh. Oho. Mabuti.
Ay, nako. Anyway, hihigop lang kami. Nagpapa... May kinalaman po sa power tsaka sa energy. Pero hindi Yan. siya governor ngayon. Hindi ha? po, hindi po. Dating naging governor, pero nung magkita kami, 13 Congress, Oho. congressman siya. Private citizen ata sa ngayon, Sen. Naggagawa ng mga bahay yan ngayon. Yes po, oo. Di ba? Gusto ko nga pong bumili ng unit eh. Baka Medyo mahal dyan eh. ganun po. Oo, Hindi, medyo. gagamitin ko pangalan niya, Sen, para makamura-mura tayo. Kahit kalahating unit Sama mo lang. na. Alam mo naman ako palagi ako nakaalala sa iyo. Yes po, yes po. Alam ko yung kaya mong bilhin. Opo. Ikaw hanggang ano ka lang, hanggang 30 million ka lang. Sama mo ako dyan. Grabe, 30 pesos pa kaya natin. ang yayaman pala nitong sila Sir Jen. Ibang klase, 30 million. Pambihira. Doon meron sila alam sa Pampanga. Gawin ng Pampanga po eh. Andyan. Opo. Siyang, Opo. Sama ako dyan. Ha? Bob RG, bayaan niyo po, pagka may pagkakataon at malaman din natin yung inyong proposal. Kasi ngayon, sabi niyo nga, kung nagkakatulungan sa problema ng energy tsaka itong power, mayroon mo talagang lulutang na pwedeng solusyon eh. Di po ba? ang dapat kasi dyan, lahat magtulong-tulong. Yan, opo. Walang puwang dyan ang pag-aaway-away. Isang tabi muna natin yan. Yung awayan sa politika, yes. Kasi ang pinaka-importante, iahon natin ang ating bansa sa kanyang pagkakasadlak, sa kanyang kalagayan ngayon. So lahat ng energy natin, lahat ng resources natin, Yan. dapat doon muna natin ituon. Ito, Yes po. yan. Ito ang tinatawag nating patriotism. Kailangan ang bansa ang ibangon natin. Pagkatapos balikan natin kung ano man yung mga dapat na balikan. At sa aking palagay, maiintindihan ng taong bayan ang bawat aksyon na gagawin kapag ka ganon. Pero hindi sa ganung kalagayan, hindi sa ganitong kalagayan na nag-a-advocate tayo, lahat ay dapat tumulong. Isang tabi ang pag-aawayan, isang tabi kung ano man yan. Ang ipagpauna natin, yung pangkalahatang kagalingan. Bansa na taong bayan ang pinag-uusapan natin dito, Opo. Jen. Correct. Yun lang ang aking masasabi dyan. Doon tayo makakakita ng pag-asa sa no? Kaya, Alam ko, yun din ang damdamin ng tao. Kasi maniwala ka sa akin, sa dami na nagte-text sa akin. Wala naman akong maisagot talaga Oho. sa pangkaraniwan nilang katanungan. Kaya yung impeachment doon kasi nagkakahati-hati, nag-aaway-aaway tayo sa politika. Ipaliwanag mo yun dyan. Dahil sa Baka akala politika. nila nag-advocate tayo, huwag nyo nang ituloy yan. Wala Hindi po, tayong hindi, sinasabing tuloy niyo ganyan. po, oo. Wala tayong sinasabing ganyan. Ang sinasabi Opo. lang natin, ang taong bayan baka magpasya Opo. na ang aksyon nyo ngayon ay sasalaminin niya. Dahil pinagpaunan ninyo to, nasa sa inyo yan, pero parang kami ay naitsapuera rito. Yeah. Oo. Tama Diba? naman. Yes po. Marami. Ang bottom line dito, marami tayong problema. Ngayon, kung gusto yung impeachment, wala naman problema kung di ba, kung may bilang, impeach si BP Sara. Kung wala, balita ko, nag-aatrasa yung mga co-authors. Sayang oras. Nag-aatrasa sila. Pagdating sa Senado, 14 lang. Kulang ng 2. O sinong liligawan nila dun sa 2? Si Pia Cayetano at itong si Camille Villar. Nako, tingnan nun natin ang mga susunod na kabanata. 2 Villar, 2 Cayetano, ano lang ho yan mga kababayan. Magkakaalaman ho tayo. Pero ang sigurado dito, wala pa ho tayong nakitang na-impeach dyan sa Senado na kung saan ay kalaunan, talagang nakita na may kasalanan. Karamihan ho na pinag-uusapan nila dyan na impeachment. Karamihan, di ko sinasabi lahat, karamihan, talagang produkto ho ng pamumulitika, ng mga kalaban sa politika, nung kung sino man ang ini-impeach nila. Ang talagang tinitingnan mabuti ng ating mga kababayan. Ano ha? Naku, wala na tayong oras pala. Meron Wala na po, ba? mga Ang bilis 15 ng minutes panahon ngayon, ano? 15 minutes pa. Aba, ang ka Jomar Dueñas pala dyan sa Cebu ay nakikinig dyan sa Jen, sabi niya, pakibati naman ang aking Ito yun, rekta na ho tayo dito ko sa interview nitong si Manong Chavit dito sa Billionaire News Channel. No? Ano ho yun? Congratulations sa News 25, Net 25 sa pag-abot sa 1 million subscriber. Napakasaya ho ng milestone na yan. Congratulations, palakpakan ho natin. Mega love shoutout sa Net 25. Yan. Congratulations. Dito ho tayo kay Manong Chavit ho tayo. Game! Guest po sa spokes. Hindi nyo daw kasi kami favorite eh. Namimili kayo ng host eh. Papasalamat din ako pag-imbita nyo sa akin. Papasalamat ako. Salamat po.
nagsasabi kayo totoo rito. So, Ay, salamat po. Salamat po. Manong, kumusta po si Charles? Magkaklase po yung anak namin eh. Ay, ganun. Yes, kumusta po si Charles? konsyal na. Ako siya na ako ngayon? Okay. Mabuti naman ho. para matuto. Gusto rin niyang public service. Oo, tumutulong para matuto. Pero hindi naman, negosyo, tinuturo ko sa kanila lahat. Bahala na sino mapunta sa politics. Sir, sabi ni Senator Ping Lacson, magte-testify daw kayo sa susunod na hearing ng Blue Ribbon. May bagong ebidensya po ba kayong dala o magkomentaryo dun sa existing na ebidensya? Nalibot ko na ang buong Pilipinas. Yung sinasabi ni Presidente na flood control, 5,000, I built 5,500 flood control. Wala. Wala kayong makita. So, sumulat ako, gusto ko tumestigo ako. Oo, sabi niya, April 14. But April 7, punta ka, submit mo yung affidavit mo. Nagpunta ako doon, umaga nandun ako. Papunta na ako, may tawag na sa bahay na kanina umaga pa dumating yung notice na postpone. Tapos sinabi na wala akong affidavit. Sabi sa akin 7 before 5, nandun ako. Paano ko sasabihin ng umaga walang tao ron? Oh. Wala sila doon. Hapon ang nila. Ang session na po. Session nila. So pero ang sabi nga nila, wala ka daw affidavit? Pero nakahanda. Aha. Nakahanda. Nandun ako mismo. Tabi ng SRE. So anong tingin ninyo? Bakit hindi tinuloy? Yun nga ang masama sa gobyerno natin eh. Lahat yung nakakaalam sa flood control, pinipigilan nila, pinagtatakpan. Yung mga nagsasalita, sila inimbisiga. Opo. Kinukulong pa. Oo nga. Yung mga tinuturo, like now, nagsalita na si Speaker, Martin. Sinabi na niya lahat. Involved ang executive. Yeah. Hindi lang niya tinuloy. Pero alam na natin lahat yan. Involved ang executive. Sino ang executive? President Marcos. Yes. From the very beginning, sabi ko na mastermind dalawa. Si Martin and Marcos. So recruit nila Saldi ko to do the dirty job. Yes. And then, nung nagbakasyon, ayaw nang pabalikin, gusto kong ibintang lahat sa kanya, nakahalata. So nagsalita na. In 7 days, may kaso na, may waral pares. Ngayon nagsalita si Martin, bakit wala na? Sinasabi nila, kasuhan nila si Speaker Pati Romualdez. Wala naman nangyari na. Nung nagsalita, Tiklop nagsabi sila. ng totoo, nawala na. Question lang mo, Manong Chavit. Si Saldi ko kasi nag-release ng mga videos with allegations. Ano sa tingin nyo yung mga sinabi po ni Congressman ko at yun na ba lahat yung kailangan niyang sabihin? O may Oo. tinatago pa siya? Hindi, meron. Siya pinagawa eh. Okay. Paano niya magagawa yan kung siya lang? Yeah. Ang Committee on Appropriation is the most important in Congress. Sino mag-appoint? Buboto. Si Speaker. Saan ang blessing? Marcos. Siya ang presidente. So magkakasama yan. Nung binintakan sa 2024 SONA, I built 5,500 flood control. Wala. Dumating ang 25, nagkabaha lahat. Binintang sa climate change at sa mga tao kasi di ba magtapon ng basura, kaya yun ang nagbara. Hindi ba? Binintang ng Sa lahat tao. ng 5,500. Pero totoo, walang project. So ghost Nagtanong ako lahat sa yun? lahat ng mayors. Because I'm still the emeritus president of the Mayors League. Okay. Nung sinamahan ko siya ng kampanya. Tinanong ko lahat, walang project. Manong Chavit, ito nabasa ko lang na report to na si Yusek Cabral, who passed away, pinapa-geotag niya yung mga allegedly or Projects, supposedly flood control projects, and it's more than 5,000. Kasi it's also an agency of government na tinap nila eh. Kasi they would want to match the flood control projects with
you know, the climate change factor. That's why I don't believe na pakamatay yun eh. Dahil takot sa height. May tumatawag sa kanya na pupunta ron. So bubalik. May nagtulak sa kanya ron. May tumulak. Takot siya. Bakit siya pupunta ron? Of all places. So I don't believe na nagpakamatay yun. So, Tinulak. ano sa tingin niyo po ang mangyayari dito sa investigasyon sa flood control? Simple lang. Kasi, lalo po sa Senado, because Congress is not investigating it. Ulo. Kung hindi Wala po pagsakpan sa Senado, tapos na. Pero nasa kamay ngayon ni Senator Lacson, Ping Lacson. Pagkakilala ko sa kanya, hindi naman nagsisinungaling yung araw. Ewan ko ngayon, bakit pinagtatakpan. Nako. Kung mag-privilege speech siya, sabi niya mag-privilege speech ito, pagtatakpan niya si Bongbong Marcos, lalong, wala naman naniniwala sa kanya, lalong mapapasama siya. Kung sabihin niya ang totoo, which I don't think na hindi niya alam ang nangyayari. Kung magsabi lang ang totoo, tapos na. Nagsabi po kasi si Senator Lacson na pag dumating si Congressman ko sa Pilipinas, pagkaharap-harapin niya sila sa Senado kasama yung 18 Marines. Bakit bakit pa yun ay nandito na yung mga testigo? Yung mga Marines nandito Mga na po. Marines ang dapat ako, ang ano ko doon, they are the modern heroes. Matapang silang lumabas. Marami pang lalabas. Tinatakot nila, ayaw imbestigan. Isa-isa pang inimbestiga ngayon. Karakter Yes, nila, hindi rin maganda. Baliktad eh. Dapat, like si Speaker Martin, Board Executive, ba't hindi nila, nagpangalan pa ng mga tao, hindi nila inimbestiga, tahimik na sila. Correct. Why? Sa tingin ninyo, sir, mapapatawag pa rin kayo sa Senado? I hope so. Kung hindi, kung magtagal, halimbawa, sabihin na, ay, hindi pa kami maghihiring, alam niyo naman yung mga excuses Ibig sabihin dyan. nun, pinagtatakpan na nila katotohanan. May sinabi rin si Senator Ping Lacson that there is an attempt for regime change via military coup. Pero ang sabi po niya, walang military support. Now, I heard your group before, allegedly na sinasabi niyo that there should be change in this country, but you need the help of the military. Are you involved in any of this? No. Kailangan talaga yon yung mga military, unless na pinagtatakpan nila ang mga mangyayari ngayon, mga nakawan. Nakawan na ito ng Kaban ng Bayan eh. Si Presidente mismo nagsabi, maya naman kayo, hindi na nakaw yung Kaban ng Bayan. Involved siya eh. I'm just curious po, Atty. Garcia. Dapat tayo, sabi niya. Dahil alam niya eh. Nakita ko yung lakad ng GAA. Pag nagpatawag ang presidente, budget ang presidente muna, tatawag ang mga sekretaris. Tanong niya anong mga budget nila. Nandun lahat, nakalista. One example, yung Department of Health. Yan. Ay yung PhilHealth. PhilHealth, yes, sir. They have 87 billion kinuha. Yes. Binalik sa Treasury on Treasury, record. Zero. Kaya humingi sila ng 70 lang plus. Sa budget ni Presidente, nandun. Pagdating sa Congress, nandun. Pagdating sa Senate, nandun. Sa BICAM, nandun. Pagdating kay Presidente, tinanggal. Why? Pera ng tao yun eh. Yan ang pinakamasama sa lahat. Kontribusyon ng mga lilit na tao yan. So in 2025, zero. Kawawa ang mga tao. Bakit nila kukunin? Pati insurance ng bangko, kinuha. Why? PIC. Nilagay lahat sa flood control. And ang masama ngayon, we have now 19 trillion na utang. And we are paying 2 trillion yearly debt payment. Yes. Nakabawad na tayo sa utang. Well, Ang regarding masama, walang project. Correct. regarding the debt, ang alam kong naiwan po ni Pangulong Duterte, about 13 trillion in Yes, 6 years. Dahil sa Ito, COVID. 19 trillion in 3 years. Parang gano'n. No? So, So, plus 6 bali, trillion, six. parang gano'n. It's equal to the budget
na national budget, ha? Correct. So, it's one-to-one. Manong, nabanggit niyo po, Manong, yung in the last zona, nabanggit po ni Pangulong Marcos, mahiya kayo. Anong ini-expect niyo na sasabihin kaya ni Pangulong Marcos? Kasi malapit na po yung zona. Are there anything new na mababanggit niya regarding flood control and other issues? Well, sa sinabi niya sa 24 and 25, magkaiba. Kaya ako, nagsisinungaling si Presidente. I built 5,500 flood control project. Wala kami makita. Pinagtanong ko sa mga mayors, governors, councilors, dahil naging presidente rito ko ng Councilors League. Wala sila. Puro ghost project. Bulacan, pinapuntahan ko rin. Nung pinunta niya, ganoon pa rin up to now. Ba't wala nangyayari? Liwanag na. So sa tingin ninyo, anong sasabihin niya sa SONA? Huling-huli na yung kasinungalingan. Nagdodrawing pa sila kung anong sasabihin. Wala nang maniniwala because hindi nila sinasabi totoo. Ang totoo at taong bayan, wala nang naniniwala sa kanya. Walang project eh. Manong Chavit, optics-wise lang ang optics-wise. Zona ni Presidente, Speaker Bojidi, do you think Martin Romualdez will attend the zona? Well, they have to. Basunorin yan. Ewan ko kay former Speaker Martin Romualdez. Kasi parang awkward eh. No? Ang liwanag, nagsalita. Bakit hindi nila imbestigahan ngayon? Before magsalita, kakasuhan namin, may hold departure order, tapos tahimik na sila nung nagsalita. Ayon dun sa balita. So, ganyan yun. Kung ituloy ni Martin, sinabi na niya board executive, si Marcos na tinuturo. Kung ituloy niya, parang tatakutan sila. Kasuhan niyo ko, tuloy ko to, involved si Presidente. Sabi nga niya, he will not go down alone. Yes. Ang liwanag. Bakit yung mga magagaling ngayon sa Department of Justice, Ombudsman, bakit hindi nila imbestigahan niya? Malinaw po na away pamilya na po ito eh. Si Senator Amy kay Pangulong Marcos, si Speaker Romualdez kay Pangulong Marcos, Senator Amy. Well, to me, away ng mga greediness yan. They're all greedy. Greediness is always the downfall of everybody. Correct. Yan, naniniwala ho tayo dyan. Yung kasakiman, yan ho ang magiging pagbagsak ng mga imperyo, bansa, o kung ano pa man. Kasakiman ho lahat yan. Kaya simpleng tao, pag nauna ho talaga kasakiman, yan ho talaga yung nagpapabaksak. Ay, tingnan nyo si Marcos Jr. ngayon. Pantakay nyo, pera na ng PhilHealth. Ninenok pa. Nung pinabalik sa kanila, anak ng Petrang Garapata, isiningit sa next budget na sambahin ng Pilipino magbabayad doon sa kapalpakan na ginawa nila. Pantakay, isipin nyo na lang mga kababayan, sila ang gumawa ng kapalpakan, sambahin ng Pilipino magbabayad. Diba? Hindi yung nila binalik yung pera. Ang ginawa nila, ika nga, itinap-chap. Siguro quarter by quarter na merong kukunin siya kita ng pamahalan at itatapal doon sa ginawa nilang kapalpakan na yun sa PhilHealth. Wala ho silang isinuo. Saan napunta yung pera ng PhilHealth? Oo nga pala. Bago tayo magkalimutan, iginawa pala ng kalsada. Paano nga naman kasi dadaan yung ambulansya para nga naman sa health? Ika nga dito kay Auntie Claire, di ba? Yung pera ng PhilHealth, pinanggawa ng kalsada para mayroon dadaanin yung ambulansya. Ano ka? Tatalino. Sobra na. Sobra ang nakawan. Bakit hindi ma-solve? Why? Hindi ma-solve ang gobyerno. Bakit? Because gobyerno ng problema. Aliwanag. Sir, Alam ko, abogado kayo, Trixie, pero maliwanag naman, sir. Wala naman. Siyempre, kailangan ko marinig sa ibang tao. Wala nga naman ako magsabi. oo nga, pero alam yung mga abogado, alam nila ito. Pero sir, nagkita tayo sa Rage Coalition. Oh, magsama pala kayo. Oo. Ba't di kayo Masarap nag-iimbita? ako. Ha? Ay. Masarap kalimutan pagkain ko dun na. eh. Hindi. Kung Baka hindi nandun ka, naningil ako sa'yo. Baka hindi si Gob Chavita nag-sponsor ng pagkain. Kaya, di ba? Hindi namin napansin yung food. At gano'n, masarap ba? Hindi po na tikman pakain ni Manong sabi. Ganon? Kasi okay. ang daming celebrity. Si Manong Chavit nandun. So sir, nasa Rage kayo, guest po kayo. Coalition po ito ng mga sumusuporta kay VP Inday, kung di ako nagkakamali. No? Kunwari.
Okay, Tatakbo ba okay. kayo? Tatakbo ba kayo? Tatakbo po ba kayong Kayo na, senador? senador. Kung sakasakali, but I'm not sure. Pero in-endorse akong vice, no ako. I'm not sure kung tatakbo ako. If ever, tatakbo senador or local. I'm not yet sure. I'm not... tignan ko yung... Takbo ka, Senador Manong. Pero Hinog na. ma-expect namin na na mas involved na kayo ngayon sa politika. Yes, dahil sa nangyayari. Kawawa ang taong bayan. Kasi nung huli po, tumakbo kayong senador, tapos nag-withdraw kayo. Because nagkasakit ako. Nagkasakit ho kayo. Okay. May mga viruses na bago noon. So, pwede, sabi yung doktor ko, pero wag sana kang tamaan uli ng pneumonia. Hindi, wag na lang. Nakakaya naman, yung mga governors, mga ibang leaders, mayors, magkamay-kamay ka, punta ka lang, inantay ka rito. Pero, paano ko hindi lalapit? Aristocrat na labas ko, wag na lang ako. Question lang po, you mentioned about Rage Coalition. Yeah. May confusing messages lang ho, from what I saw on TV. Kasi unang-una si Mayor Baste po ata yung Plan B. Si Mayor Baste yung head ng Rage Coalition. Tapos may mga nag-announce na ang Plan B ng mga Duterte, si Baste. Kung hindi pwedeng tumakbo si Plan Sara. B ng Rage. Plan B ng Rage. Ng Rage, the coalition. Hindi naman authorized si former Congressman Mike Defensor magsalita for the family. So, I was Pero just for the medyo coalition. na-confuse lang ako sa messaging kasi. Kasi parang ina-anticipate na makukundik si Mayor, si Hindi, Vice VP Sara. hindi. Therefore, Parang- si Baste ang... Parang kumbaga, parang message yun na huwag kampante yung kalaban. Okay. Well, Dahil malalim yung bangko. Yung impeachment, nasa sila ang gagawang future natin. Kung pagtakpan nilang katotohanan, kasalanan nila lahat sa Senate. Alam nila eh. Correct. So, yung... Go ahead. Go ahead. Sorry, nauna Sige ka na ate, mauna ka na. Mas matanda ka eh. Age before beauty. Kaya nga. Si Manong Sabit, pag nakaig ng beauty, ang ngiti niya, hanggang tenga Hindi eh. na po pwede magsampa ng impeachment kay PBBM this year. Pero tingin ninyo, next year, magsampa pa rin kayo. No, ngayon, dapat sabihin ng katotohanan. Yun. Malalaman natin sa impeachment sa sa Senate. Question lang po, tricky question. Is it true that when you filed your impeachment case against the President, not a single congressperson wanted to endorse it? No. That's why walang naniniwala. But hindi naman ako lalabas against him kung hindi ako pinapapatay. Hinarang nila ako eh. Teka, pinapapatay? Pinapapatay. Harang, in-stop ako without any reason. At tinignan ko, maraming armado sa likod na sumusunod. So, nung dumating yung mga mayors ko dahil katatapos lang ang meeting ng Mayor's League, umalis yung armed men. So, bumaba na ako. Anong violation? Hindi alam. Tumatawag yung pulis. May tinatawagan eh. Sorry po, are you So, referring to the Erap administration? Yes. Hindi sa Marcos administration. Hindi siya Marcos, kaya kinabahan naman ako dito, pinapagurgur ito siya. Ayun na nga mga kababayan, ituloy ho natin ang ating kwentuhan bukas. Maraming salamat po sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin Pilipinas. Saludo dito kay Manong Chavit. Palakpakan ho natin.